Sa kagustuhan nga po mga idol na makuha ng Dallas Mavericks si Kyle Kuzma, tuluyan na nga silang nag-offer ng trade package sa Washington Wizards. Yan naman ang ating unang pag-uusapan na sasamahan ko na rin ng balitang pinadapa nga po ng Clippers ang Brooklyn Nets. Pag-uusapan na rin natin ngayon ang balitang pumayag na nga po ang Toronto Raptors sa trade ni Bruce Brown at ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Portland Trail Blazers. Kaya mga idol, tara! Kagaya nga po mga idol ng napag-usapan natin, isa nga sa target na player na gustong kunin ng Dallas Mavericks sa trade market para mapalakas nila ang kanilang lineup ay si Kyle Kuzma ng Washington Wizards. Alam naman nga po ninyo na official na ngang available si Kuzma sa trade since hindi rin naman siya masyadong napapakinabangan ng maayos ng Wizards dahil sa parati nilang pagkatalo sa nakalipas na laro at ang pagbagsak nila sa standings ng East. Kaya ipinang-o-offer na nga po siya sa ibang mga kupunan. At kasama nga sa mga interesado sa pagkuha sa kanya ay ang Dallas Mavericks na tuluyan na rin naman nga pong nag-offer ng 2 player at 2 future first round pick sa Wizards na kagustuhan nila na makuha si Kyle Kuzma sa lalong madaling panahon. Syempre, dahil dyan mukhang ang Mavericks na nga ang nangungunang team na makakakuha kay Kyle Kuzma sa trade market. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya sa naging laro ng Clippers at Brooklyn Nets. Matagumpay nga po mga idol na ipanalo ng Clippers ang kanilang game kontra sa Brooklyn Nets 125-114. Ngunit hindi rin naman nga ito simpleng pagkapanalo lamang ng kanilang team, gayong gumawa lang naman nga sila dito ng imposible sa kabila ng kanilang pag-struggle. Sa katunayan, sa kabuuan nga po ng kanilang laro, maaga ngang lumalamang ang Nets ng 16-0 sa unang minuto ng 4th quarter plus natambakan pa sila ng 18 points sa 3rd quarter. At ang malala pa nga po dyan, sobra pa nga silang nag-struggle na makahabol, gayong lumamang pa nga ang Nets ng 11 points sa huling 5 minuto ng 4th quarter. Ngunit pagkatapos lamang nga po na gumawa ng timeout dito ang Clippers, bigla na lamang nga pong nag-iba ang ihip ng hangin matapos silang magkaroon ng 22-0 run para makahabol at manalo pa sa pangunguna ni Kawhi Leonard na nagtala ng 14 points sa ginawa nilang paghabol sa huling minuto ng 4th quarter. Kaya dahil nga sa pagkapanalo nila, 27 wins, 14 losses na nga ang kanilang record at pinagkaguluhan sila sa social media. Habang dumiretso naman tayo sa ating huling storya sa balitang pumayag na nga po ang Raptors sa trade ni Bruce Brown at ang naging laro ng Los Angeles Lakers kontra sa Portland Trail Blazers. Ilang araw lamang nga po mula nang makuha ng Raptors si Bruce Brown sa trade mula sa Pacers, binabalaka na nga muli na ng kanilang team na i-trade ito. Sa katunayan, gusto nga po nilang makakuha ng at least isang future first round pick at isang batang player bilang kapalit nito. Kaya dahil dyan, kumpirmado na meron talagang pag-asa ang Lakers na makuha siya sa isang trade, lalo pat kayang-kaya rin naman nga po ni Rob Pelinka na ibigay ang hinihinging kapalit ng Raptors para makuha si Bruce Brown bago ang trade deadline. And speaking of Lakers, bago man nga po nila intindihin ang trade na yan, mas nakapokus muna nga sila sa kanilang game ngayong araw laban sa Portland Trail Blazers. Sa katunayan, bago pa man magsimula ang kanilang laro, nakapag-desisyon na ilagay si Rui Hachimura sa kanilang starting lineup matapos maging out si Taurean Prince. At sa kabutihang palad rin naman, maaga nga silang lumamang sa pagiging agresibo ng lahat ng kanilang mga players sa ilalim ng basket sa pangunguna ni LeBron James, Anthony Davis at Christian Wood. Pero hindi rin naman nga papasindak dito ang Blazers, gayong nakipagsagutan rin naman nga sa kanila si Jeremy Grant pagdating sa pagtatala ng puntos. Ngunit matapos nga pong umarangkada sa huling quarter si LeBron at mag-step up ang ilang player ng Lakers kagaya ni Reeves, hindi na nga ito kinaya pa ng Blazers at dito na nga nakuha ng Lakers ang mas malaking kalamangan hanggang sa nasungkit nila ang panalo sa kanilang pagtatapos ng laban. At dahil dyan, umangat na nga sa 22 wins, 22 losses ang kanilang standing sa West. So yun lamang mga idol ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito sa aking YouTube channel. Once again, this is your
J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe na rin. Pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga videos na pinapalabas ko. Isang malaking shout out sa lahat ng solid J-Zone TV na laging nanonood dyan. Thanks for watching mga idol. Hopefully, nag-enjoy kayo ngayon.